been a while, ha? Kasi na-busy tayo sa labas. Masyadong na-busy, friends. Pasensya na kayo at miss ka ako, pagod na pagod. Busy, tsaka nang itim na ako, oh. Hiram lang kasi yung puti mo. Oo, hiram lang kasi yung puti ko Ako sa matagal Amerika. lang nawala ang puti ko. Hiram lang yung puti ko kasi sa Amerika. Ngayon binawi na ng Pilipinas. Hindi kasi nakabilad din ako din. Siyempre, hindi kailangan, kasi pinanonood ko rin, hindi naman para, nagugutom na ako, hindi para yung bantayan ng trabaho nila, kung hindi hilig ko yun, di ba, naikwento ko rin sa Gusto inyo. niya nanonood. Hilig ko yun, nanonood ako ng kahit na anong ginagawa. Mga DIY, mga ganun sa dito sa YouTube, yun, pinapanood niya yun. Mga karpentero. Lahat ng mga ginagawa, miski mga gumagawa lang sa daan nga ini-enjoy kong panoorin yun Kaya ang sarap ng ulam natin. Naku. Laswa, lauoy, dinengdeng, kung ano man tawag nyo dito, samot-saring gulay na pinakaluan lang yung luya at sibuyas. Sabi ng tatay ko, sabi ni daddy, pwede na nga daw walang sibuyas, pa ako nilalagyan ko lagi ng sibuyas. Tapos walang mantika, hindi siya ginisa. Ganyan na siya, guys. Laswa. Laswa ang tawag. Sa amin, sa Cebuano, lauoy. I think sa iba, dinengdeng. Or bulanglang. That's another name. Pero ito, dito sa gilid, yung gulay. Tapos sa bawon mo. Okra, maraming patola, kalabasa. At saka, ano pa? Wala na, no? Ewan ko. Kasi nasa labas ako, ikaw nagluluto. Patola, okra, kalabasa. Ay, malunggay pala. Alam ko may kulang. Malunggay. Kumuha kami dun sa... Namitas kami dun sa namin. Maraming salamat, Ray. Sa lupa namin. Doon sa isang lupa namin. Sa lupa namin, wala pangalan namin dun. Guys, ang sarap. Namis-namis ang gulay. I miss it. Naghugas kami ng kamay. Ay, gula. Ayan. Ito, kakamayin ko. Guys, na-miss namin kasi the last few days, may mga nagtatrabaho dito. So, kain na tayo. Kunin nyo yung pagkain nyo, friends. nag-Janet Chongs kami, na chicken. Kami, parang mechado. I told you. Naghugas ako ng kamay, friends, ha. Very good. Wow. Manamis-namis ang gulay, no? Lahat fresh, Lerno. Sarap nung patola na bili ko, maganda. Tama nga yung binilhan mo, yung binili mo, gulang na. Wala ka nang makuha. Tinapon mo? Sana yung buto, tatanim natin. Yun na. Ibili na lang ako ng seeds. Wala akong lalagyan. Ito. Ito na. Pwede. Sarap ng gulay. Sa totoo lang, friends, ha. Hindi kami ang nagluto. Mahilig kami talaga kahit doon, kahit na mga lanta-lanta na yung mga gulay. Nagaganyan kami, guys. Sa bagay, hindi naman kasi ang frozen doon ako kurang binibili ko kasi yung mga fresh, hindi ko gusto itsura doon. Terno. Oh my God, wala tayong ano? Wala tayong tissue. Hindi ko makasingabot na doon sa pinakataas. Hindi mo sinabi saan kanina? Kalimutan ko Ito na lang maliliit. Sarap, guys. Terno, oh. Ano yung ang tawag? Alumahan? Ito? Hindi, yung bumili ako ngayon, alumahan. Yung parang Galing kami sa asa-asa. Wednesday kasi ngayon, bumili kami ng pumunta kami sa Talipapa. Tagalonggong kaya lang, Talipapa. hindi malali. Talipapa Day. I like this. Manamis-namis, ano?
Ako lumaki ako sa laswa, yung ganyang gulay. Nanay at tatay ko, ang tagal na sa Amerika, hanggang ngayon, hindi pwede walang laswa. Halos everyday may laswa sila. Parang hindi sila mabuhay kung walang laswa. Maski naman ako ga eh. Pakainin mo ako lagi nito, kakain ako. Okay. Madali pang iluto, you know. Hindi ako magma-McDonald's. Sige. Sure ka. Guys, ang ating tiles tapos na. Tapos kanina, diniliver na yung mga paso, pero kulang na isa. Kasi nilagay na nila, kulang na isa. So, gagawa siya ng isa. Tatawag siya, si Ren. Paggagawa na. Pagkagawa na. Tsaka isang bato. At saka, dalawang bato. Ay, dalawang bato. Dalawang bato. Yung malalaking bato. Parang balanse. Malalaking bato na parang decorative na bato. Kailangan pa namin dalawa. Si Ren, meron namang, nakita ko last time, meron naman siyang bato ngayon. Kung pagdating doon wala na, sa ibang mga tindahan doon sa linya na yun, sa Panipuan, may nakikita naman ako mga bato. So ngayon kasi kailangan natin ng isang paso. Paso. Kulang na rin tayo ng Tanim. Kulang na yung isa. Ang paso, expired. Sa amin naman, for example, laro, parang na ano ka, wala ka na, labas ka na, paso. Yun nga, Napasok expired. ka, napasok. Yun, expired. Pero sa inyo napaso. Sa amin paso, napaso. Lahat kasi ng salita, binabaliktad niyo eh. Sarap ng ulo eh. Anong isda ito? Masarap. Parang bisugo pero puti. Ibang kulay. Wala nang sarilis. Kung bumili ako kanina ng ano, pumunta kasi siya sa hardware sa katabi. Kanina nandun na kami sa kabilang, yung may daily talipapa, everyday nandun sila. Everyday. Pumunta nga ako doon bumili ng patola. Habang nandun siya sa hardware, which is katabi lang. Yung kaharap ng gulayan, sitinda ng fruits. Sabi niya, Ma'am! Sabi ko, kailangan kay Mito. Wala akong kay Mito. Atis, Ma'am! Tag-ulan yung atis. Hindi pala kay... Alin, atis? Sabi niya, tag-ulan pa yun. Sabi niya, tag-ulan yun. May nakikita ko sa Facebook, nagbebenta ng ano, parang 750 per kilo na atis Taiwan. Ang lalaki. Ang lalaki, parang ulong tao. Ang lalaki. Nakatikim na kami niyan. Nakatikim na tayo sa Taiwan, di ba? Yung atis. Natinig ka? Sana hindi. Luya oh. Natuloy yan. Hindi ko kinain. Ang tamis ng atis ng Taiwan. 750 ang kilo. Ang isang atis daw, 1.5 to 2 kilos. $30 din yun. Mahal naman. Hindi, ayaw ko. Nag-inquire lang ako. Dito sa Angeles, ay nagtitinda. Kaya naalala ko nang nasa Taiwan kami, parang yung 16 ounce na disposable na cup. Parang umaabot siya ng $5 US dollars noon. Nung pumunta kami ng 2023. So sabi ko, mahal naman yun. Kung $30 siya. It's too much. Sarap.
Yung talaga benefits na makukuha mo rito sa Pilipinas. Yung pag kumain ka ng isda, sariwa. Pag kumain ka ng gulay, sariwa. Iba ang lasa. Iba ang lasa. Manamis-namis yung gulay. Kung ganyan, for example, bukas ulit, kakain ka, yeah? Wala natira pa, no? Wala na. Ha? Yun lang. Kasi hindi na kami nagsosobra ng luto eh. Nagsusobra lang kami pag may mga tao dito. Kanin pa ako? Ako dami pa pala. Naka-order na ako guys sa Lazada. Dumating 4 na bag. Tigi 1 kilo isa. Meron pa ako. Pang-4 na yata yan na brand na tinry namin. 1, 2, 3. Pang-5 na brand. Kasi iba-ibang brand na binibili ko. Isa-iba, ang mahal. Sobrang mahal. Mangga, please. Ayun yung okra, tsaka... shirataki. Yan. Yan. Yan, sa'yo yan. Dami naman ah. Oo, sabaw. Hindi na, makain ito. Pero pareho lang. Akala ko, sabi ko baka may ibang, may masarap o whatever. Pareho walang problema. So, kahit na, so ngayon, from now on, yung pang-5 ko nung binili, pinili ko lang kung anong pinakamurang makita ko. Kasi minsan may mga stores na, online stores sa Lazada, na nagtitinda na may, example, if you buy 2, it's less. You buy 3 or 4, less. So doon ka lang sa mura. Pareho lang naman pala. Kaya ko lang kaibakan. Kahit yung nabili ko nung una-una na sa SM na ang mahal-mahal, ay sobrang mahal. Kaya lang, atat na akong try. Kaya pinikit ko na lang mata ko. Pareho lang din. So, Sarap. hopefully guys, sa weekend, i-deliver na ang kubo. Hopefully. This, that. Ito? Natinig ka? Hindi. Ano itong may ulo binigay mo sa akin? Ha? Binigyan kitang bago. Ah, ito? Binigay mo? Tapos guys, ang sidewalk, part ng sidewalk ng empty lot. Kasi yan nasira yun dati sa sa mangga, di ba? Naalala niyo yung malaking puno ng mangga na pinaalis natin. Nakaumbok na yung ang sidewalk. Inangat na niya. Nakita niyo sa mga previous vlogs, nandun yun na nakaumbok. Tapos ang hinukay nila yung puno ng mangga, kalaki-laki ng ugat. Nausap ni Louie Boy yung engineer ng HOA. Engineer ng HOA, kinausap niya. Yun niya, sinabihan siya na titingnan nila, i-assess. Tapos nung na-assess na, pagbalik niya ulit, sabi niya, ano sabi ni Engineer Gino? Si Engineer J ng pangalan. Gino, hindi pala Gino. Gino. Ayun, pinaliwanag ko na yun, yung property ron, ganito may mangga na puno. Tapos, inano na nga yung sidewalk. Inangat na. Pati dun sa may drainage. Tapos kako, kung pwede kako pa-fix yung cement sidewalk. Pinangakuan ako. So sige, March 25 dahil kasi busy pa, meron pa sila schedule ng mga ginagawa. Busy sila. Yung mga tao niya. That was like 3 weeks ago. Nung March na yun eh.
Nung pumunta ka, na pangalawang punta. March. Ako sabi sa akin, 25. Alam nyo pala, kahapon 25, dumating kanina. Kanina. Phoenix. Narinig na may bog. Sinisira na nila yung ano. Tapos, ayun, nilabas ko sila. Sinabi ko yung mga ganito, ganito. Shout out Engineer Gino. Thank you, sir. Dito sa sa Metrogate. Engineer, thank you so much. Sa HOA yan, guys. For the quick response. Saka ginawa talaga. Maraming salamat sa sa madali ang pagtugon sa pangangailangan tungkol sa sidewalk sa tapat ng lote namin. At saka kay rin, Sir Ruel. Thank you, Sir Ruel. Ay, oo, kasi siya pala Oo, at saka si sa Sir HOA Ruel. office. Sa HOA. Hindi, sa siya, Metrogate. Sa HOA nga. Oo. Pagka, mayroon dapat na kailangan na, papuntang office. Ayun, si Sir Ruel lang isa sa mag-i-entertain sa inyo. Si-shoutout ko rin sana yung mga babae, kaya lang hindi ko alam ang pangalan. Si Sir Ruel lang. Tsaka yung kasama niyang dalawang ma'am. Tsaka yung dalawang babae, na which is, hindi ko alam ang pangalan. Sir Ruel, shoutout, Sir Ruel. Thank you sa inyo. Again, Engineer Gino, thank you so much. Maraming salamat. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you. Salamat. At least, timing guys, pagdating ng pagdating ng kubo, okay na yung sidewalk. Kasi yun, sira na yung, di ba, nakaumbok na nga dahil sa mangga. Mangga. May biyak-biyak na. Pero nung hinukay, bago nang hinukay ang mangga, syempre nagpaalam. May mga may mga permit sa Senro, sa HOA, tapos sinabi namin na barangay pa pala. Excuse me. Tapos nung hinukay yung ugat ng puno ng mangga, sabi namin na kailangan syempre andun sa ilalim ng nakaumbok na sidewalk. So sinabi namin masisira yun pag pinahukay, talaga masisira sidewalk. Sabi niya okay lang daw, gagawin daw. Which usually pag sa panahon na ito, pag sinabi sa'yo minsan, matagal din, di ba? Yung bang, oo lang, walang nangyari. Ayan, nangyari kagad. Nung sinabi niya 25, ayun. Matagal na response. 26. Ayan na, tapos na. Kaya maraming salamat. Ang sarap isda, no? Hindi ako lang makain. Gulay, terno. Sana kainin na lang natin yung isda para maubos na. Wala tayong pan. No. Bukas kailangan namin pumunta ng Hyper. Dapat kanina kaya lang. May mga nagtrabaho nga. Tapos may nag-deliver. Natutuwa kami guys sa the last few days na last couple days. Nagtrabaho dito na sa tile. Gusto lang makain sa porch. Kasi may lamesa doon maliit at saka upuan. Tsaka syempre may shade. Para makapagpahinga sila. Nakakatuwa yung isa. Nagbibideo pa siya sa kung anong kinakain nila, binibideo niya. Ewan ko siguro sa asawa niya pinapadala. Tapos yung kasama niya, kung baga magsalita ka. Sabi pa niya, kung pinapakain na yung magkain niya, nakakatuwa. Kasi normally naman pag sa regular nilang trabaho. Tuntustado akin na. Ito. Sabi mo, thank you. Sa regular nilang trabaho, hindi naman siyempre free lunch yun. They bring their own. Or yung mga malalapit ang bahay, umuwi pa. Ayaw pa may bisikleta sila, no? Hindi, talaga may nagbabaon sila. Nagbabaon. Pwede ang laking bagay na hindi sila magbaon. Pero kami pinakakain namin. Pinakakain namin.
Dahil malaking, parang kumbaga, that's one less thing for them to do, magbaon. Lalo pa yung isa, nag-overtime ng, Dalawa sila. Pero yung isa, kinagabihan umuwi na. Yung isa natulog lang dito sa sa barak. Kasi siyempre, wala siyang baon. Pati pantulog daw, wala siyang pantulog. Sir, wala akong pantulog. Baka meron ka dyan kahit na Buti na lang, may dala kami ng mga t-shirt na yung mga merchandise nila Angel, nila JR sa sa pagka may tour sila. Yung t-shirt na Dream Ivory, tapos kung saan ang schedule ng concert nila and date. Yun, nakalagay dun sa likod. Buti lang meron pa dyan. Ayun. Kaya doon lang siya natulog daw sa Barak. Hindi na raw siya uwi dahil taga Arayat. Malayo pa, sabi sa akin. Malayo. Friend, malayo pa yung Nakakatuwa pa tawagan nila, friend! Tawag siya, friend! Alam niyo, natuwa ako. Dahil kasi yun lang ang talagang Usually kasi, sir, hindi naman dami ng trabaho rito. Sa dami ng pinupunta ko dito nagtatrabaho. Puro mga sir. Kaya ayoko kong tinatawag nga ako sir eh. Hindi sa naiintindihan ko, gets ko yung sir kasi paggalang. Kaya lang kung galing ka sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, sa ilang dekada, wala kami sir, kahit boss mo hindi sir. Hindi na-address ang sir sa Amerika. Usually first name basis lang. Yes. Yung mga mother-in-law nga nila, father-in-law, first name lang din eh. Sa atin, di ba, nagtatatay tayo, nagnananay tayo sa mga ating mga bilang. Sila doon, hindi. Kaya sana kami, siya parang nakakapanibago. Meron pa Ako na. Ay, nakakapanibago. Pero ito, ano nangyari? Dito sa dalawa. Ito lahat, share. Ngayon, itong dalawa ang huli, si Rodrigo at saka si Francis. Yun, umpisa pa lang. Tawagin ako mo, ikaw. Walang po. Ba, nagulat ako. Ako gusto ko yun Bakit? Bumabata ka? Oo, sa totoo lang. Natuwa ako, kinuwento ko agad sa kanya pagpasok ko. Alam mo sila, talagang yung palagayan loob kasi. Ikaw, tsaka mo, ganun, walang sir. Di pa buti, sabi naman niya. Yun, hanggang sa bandang huli, the same day pa rin yung unang araw nila. Naging parang close na. Friend na, tawagan namin. Friend, ganun. Hanggang bandang huli, friend na tawagan namin. Tapos sabi sa akin, alam mo friend, ngayon lang tayo nagkakilala, pero parang matagal na kitang kilala, sabi sa akin. Ang bait mo. Kako bakit? Pinakakain ko kayo, binibigyan ko kayo ng merienda, binibigyan ko kayo ng lagi malamig na tubig. Sa mga concern nga pala guys, kasi may mga concern na, baka, may mga manggagawa minsan na... Sa init ng panahon. Ha? Sa init ng panahon? Hindi Yun yung parang, ano pa tawag dito? I-scamin ka ba? Kahit na yung mga ganyan, yung mga carpentero, construction worker, na, or ang trabaho hindi marunong, tapos sisingilin ka, pero ganyan. Pero yun sila guys, kinukuha namin yan through... Ubus na? Yes. Hindi ko wala ng ulo, wala namang makakukuha eh. Nagtatrabaho sila sa mga sa mga construction nandito sa loob ng Metro Gate. They work with yung naggawa ng bahay sa namin. Siyang for example, kailangan naming magpipintura. O sige, padala ko si ganito, basta mayroon lang, basta hindi sila masyadong busy. So kami na magpapasweldo that day. Meron naman, pag busy sila, Sunday or or after work nila after 5. So magiging extra money ngayon yun kung sino man ipadala. So for example, kasi di ba may mga pinasimento kami, may mga pinatiles, may mga kung ano pinagawa. Marami na kami additional na ginawa. So kung sino yung skill nilang ganun, yun ang pinapadala. Kaya kumbaga,
hindi kami namulot lang kahit sino tao na, pwede mong gawin to. Yung talagang gumagawa, yung mga talagang construction. Trabahador dito ng ano? Mga trabahador dito. Trabahador ni Mr. Jesus, Paring Ron. Oo. Ronald. Kaya ayun guys. Pero talagang kagabi, last night, the other night, talagang pagod ako. Kagabi, ay pagod yun isang araw, tapos kagabi mas grabe pa. Ang aga niya nagising, ay natulog. Alas 8 pa lang, tulog na ako. Nahiga na siya. Tapos? Nood siya sa iPad, maya-maya, pre, kasi ako nag-edit pa. In between sa edit ko, nanonood pa ako ng kung ano-ano sa YouTube. Kasi while it's uploading or whatever, nanonood ako ng ano. Hindi ako maburyo. Pero pag ano na siya, antok na siya, sabi niya, pray muna! Ganon siya. Ibig sabihin, matutulog na siya. Okay na higupin ng sabaw. Dahil kasi may luya. Hindi, masarap. Buyas, gulay. Ako manamis na miss. Thank you, Lord. Naubos. Tapos, ang araw ko ng sulog. Tapos nagising ka pa. Umiga ako. Natulog na ako. Tapos, bumangon ako. Nag-jingle ako. Anong oras? Wala pa, hindi ako tumitingin sa relo pagka bumabangon ako eh. Ayoko makita yung maga na. Mag-umaga na, gano'n. Iniisip ko na yun, malapit na, 1 oras na lang, alas 6 na, alas 5 na, parang hindi na ako makatulog. Kaya pag bumabangon ako, hindi ako tumitingin sa relo, sa clock. Tapos hindi na kahiga na ako. Hindi na, yung diwa ko, gising na gising. Kasi maaga kang natulog. Tsaka, than usual. Gising na gising ang diwa ko, tapos hindi ako makatulog. Parang tapos ka na. Parang yung kumpleto na ang tulog ko. Ay, naku, hindi ako makatulog. So, alam niyo ginawa ko, guys? Tinignan mo muna yung relo. Tumingin ako ng relo. Tsaka ako tumayo. Tumingin na ako ng relo. 1:30. Lumabas ako. Kasarapan pala ng tulog ko yan. Lumabas ako. Nag-init ako ng tubig. Nagtimpla ako ng gatas. Tapos naupo ako sa harap ng TV. Nanood ako. Ayun, inom akong gatas habang nanonood. Ba't hindi ko alam? Tulog Kung lumayas ka pala, hindi ko alam. Tulog na tulog ka, naghihilig ka eh. Kasarapan niya yan ang tulog ko. Hindi, talaga maski ako pasado alas 11 na. Maski ako kasarapan ng tulog ko yung ganong oras. So anyways, nanood ako, inom ng hot milk. Yun, nanood ako. Maya-maya nun, tumatak ko, pumipikit na. Ayun, pasok na ulit ako sa Nakatulog ka na. Alas 3. Tinignan ko, nung natutulog na ako, tinignan ko yung oras. Alas 3. Ngayon. So, nakatulog na ako hanggang alas 5. Dinistorbo mo pala si Sky. Sabi siguro si Sky, hindi. Anong mamang ito? Hindi si Sky. Paglabas ko ng kwarto natin, diladaan ako doon sa sa kwarto niya. Lalakad ako dahan-dahan. Di ba meron tayong nightlight sa sa kanya? Meron siyang nightlight, guys. Bongga siya. Dahan-dahan ako. Hindi ko makita. hindi ko maaninag kung nasaan. Hindi lumagpas na ako dito. Tapos tingnan ko nga ako. Dahan-dahan akong bumalik. Nakaganon ang ulo ko. Pagtingin kong ganon, nandun na pala sa may fence nung hakbangan, nung gate niya. Nandun na pala, nakaganon, no? Ako sleep again, sleep, Sky. Tapos nanonood na ako ng TV. Sabi siguro, Sky, anong nangyari dito? Nandidistorbo. Pero kagabi, ganun, talagang para ba yung enough ang tulog ko na. Nagiging ako, hindi na ako makatulog, unang may dyan. Hindi nangyayari sa akin yun, dahil ako, ganong oras, maanong tulog ko. Kasarapan mo. Tapos, alas 5, yun, gigising na kami pagka maglalakad. Siya lang, nakahiga ako, mauna siya sa banyo, lahat. Hindi, pero pagka maglalakad tayo, bagay. Pero pagka maglalakad lang, ako bumangon. Ako nauna. Pero siya, pinapauna ko. Sayang po yung ilang minutes kong mahihiga.
Pero kagabi, di pagod nga siya. Sabi niya, matutulog siya maaga. Sabi ba naman, maglalakad tayo bukas. Pagod ka, maglalakad ka bukas, tutulog ka na, sabi ka. Hindi kami nakapaglakad. Mag-exercise naman din ako. Ay, Bukas maglalakad tayo. mag-garden ako, kailangan ko. Teka, paano magagawin natin? Pupunta tayo ng o mag-garden? Kasi pagka-hapon, okay sana. Ayoko. Ang problema sa hapon, Mainit. ang lamok. Ay, tsaka init. Hindi, sa tanghali, lalabas tayo. Hindi pwede sa tanghali, yung hapon. At tsaka mag-garden. Oo, Hindi. mabilis lang dumilim, tapos Malamok na. maano ako sa lamok, guys. Alam niyo ba, naglalakad kami na nagbo-walking kami sa madaling araw? Ang lamok, pati lamok, kasama ko pa rin. Nakakagat pa rin ako ng lamok na naglalakad na ako na nagmumove. Ang lamok, maano ako sa lamok. May tao talaga daw na lapitin ng lamok. Mabili ko guys sa talipapa kanina. Two different talipapa kasi nung umaga. Doon ako sa regular talipapa. Nung hapon, 4:30 na kasi sila dyan. 4:30, 5 o'clock na sila. So, nabili ko nga ng umaga. Yung patola, mahaba ang patola. Mahaba. Sarap. Ayan, no? At saka, okay siya. Okay na pili ko. Kasi may iba, magulang na rin, pero napili ko, okay siya. Tapos, 6 na maliliit na talong. 95 pesos. Patola, tsaka tatlong talong. 6 na Anim na talong. talong. Maliliit, pero maliliit na talong. Hindi ko alam. Panggulay. Hindi ko alam kung... Hindi pwedeng i-torta, maliit. Pwede rin. Pwede rin? Hindi ko alam kung magkano kilo, hindi ko matandaan. Basta 95 pesos yun. Sinasabi ko lang ha, kasi may mga nagtatanong na nandyan sa ibang bansa. You know, they want to know kung ano ng mga bilihin para na may idea sila kasi gusto rin nilang umuwi dito. Tapos yung isda ko, 4 na alumahan, 4, magagandang size. Tapos 4 din na galunggong na malaki. 4 din, kung ilang, kung anong weight nun. Basta lahat sila was 600, parang 637 yata, parang ganun. Malaki yung yung galunggong. Oo. Ano yun? Hindi pang-prito yun. Ha? Hindi pang-prito yun. Kung malaki, matabang na loob nun. Ang masarap doon, Adobo. adobo. Yun. Adobo this time. Lagi ko nakakalimutan Dapat this time, ano ko na, i-pressure cooker ko na para makakain lahat. Yun, para malambot lahat. Masarap yung pagkayong katulad ng mga tuna, ganyan. Pressure cooker, adobo nyo, tapos pressure cooker nyo para malambot, pati tinik. Kakain. Tapos, 8 peraso na Indian mango, 49 pesos. 50 pesos ang kilo. Ngayon, hindi pa kami first time ko palang kakain ng This Indian year. mango this year. Hindi ko pa alam kung matamis o Kasi last year, ang daming Maasim. masarap na nabili natin, no? puro masarap. Oo. Ngayon, sabi ko, pag maasim pa, kakong gawin mo, hiwa-hiwain mo, isama mo sa kamatis, sibuyas, yan, kako. Pang salsa. Either mayroon kang piniritong karne or steak or piniritong kahit isda. nasaan, kahit masarap. nasaan. Ang sarap. Kahit piritong tuyo. Sarap yun. Yun. Ganun lang. Kaya ako hanggat maaari ini-enjoy ko pa yung lasa, kung ano pa yung malalasahan ko, ini-enjoy ko. Dahil kasi pagka dumating na yung wala na akong panlasa, ayun. Francisco Yabot, hello. Matagal ka nang nawala sa ating mga Kwentuhan. kuro-kuro. Anyway, nagtatanong ka kung namamasada siya. Ayun, tricycle. At saka sabi mo kung masama, wala namang masama sa pamasada, tama. Wala masama sa pamasada. That's a very noble job. Yes. Kaya lang, kami, or siya, hindi na namamasada kasi nag-retire na nga siya. Kahit gustuhin pa niya, ako ang magsasabi, no. Dahil para ano? Hindi, tsaka Kasi gusto mo lang mag-drive, ay pupunta tayo doon, McDonald's. Service lang, service. Punta sa Talipapa.
Pero yung mamasada talaga, yes, totoo yan, maganda yun, kasi extra income mo pa yun. Kaya lang, sa edad ba naman yung 75, papamasadahin ko pa siya ng tricycle. Mag-retire na nga. Tapos magre-retire na siya. Paghahanap buhay yung pa ko. At saka, I think, you know, pwedeng magkasakit siya dahil sobrang init sa Pilipinas. Tapos, hindi, tsaka kasi pagka mamamasada ka, kukuha ka pa ng linya. Kukuha ka pa ng toda. Kung saan ka magte-terminal. Yung mga ganon, thank you. I mean, hindi masamang trabaho yun. Gusto ko yun, alam nyo. Pero in your case, hindi na dapat. In my case, yes. In my case. Hindi na dapat. Kaya nga pag yung nag-ano ko, gamit ko si Macho, nagta-tricycle ako. Alam nyo, yung isip ko, yung bang kung saan pumupunta eh. Sabi ko nga kako, hindi ko inisip na ito ngayon. Isa ako sa daan na may dala tricycle. Never na... Dream niya kasi yung magkaroon ng tricycle. Never na pumasok sa isip ko na magkaganon. Ngayon kako ito, isa na ako sa mga andahin tricycle eh. Lalo na pag yung oras ng pasukan eh. At saka uwian, ayan, tanghali, ayan. Isa ako sa mga nagta-tricycle sa daan na ganyan, no? Kako, isipin mo naman, dear Lord, kako, thank you so much. So, thank you sa opportunity. Hindi ko iniisip na magiging isa ko sa mga ito. Kami ngayon, no, kasama na ako doon sa nagta-tricycle. I'm so happy. I'm so happy, dear Lord. Thank you so much. Pero yung pamamasada, hindi masama. That's very, very good job. Lalo pa kung sarili mo yung tricycle mo. And it is a decent job. Very decent job. Kaya lang, sa sitwasyon niya, 75 years old na siya, nagpapatawa lang yan guys, hindi na dapat siyang magpamasada. Dahil kasi yung pamamasada, you know, it's a big job. Hindi na siya dapat magano. Nag-retire na siya, matagal na siya nag-retire. 62 pa lang nag-retire na siya. Pero malaking bagay sa amin si Macho, yung tricycle. Dahil kasi, nung wala pa kami yan, hindi naman sa pagmamayabang, nakita nyo naman, di ba? Sasakyan namin. May sasakyan kami dahil pagdating namin dito, first night namin, the following day, bumili na kaagad kami ng sasakyan. Kasi sa luxury, pero sa amin, necessity. Kailangan dahil kasi paano kayo pupunta ng Talipapa? Paano kayo pupunta ng SM, mamimili kami ng mga gamit. Kanya kinabukasan bumili na kami ng sasakyan. Ngayon, eto, di sinasabi namin etong simpleng buhay, ganito, ganito. Siyempre, mga basher laging nandyan yan, sasabihin, yan ba simpleng buhay? O, mamimili lang kayo, naka-Fortuner pa kayo, sasabihin ganon. In necessity, wala kami magagawa, kailangan namin gamitin para makalabas kami, para makabili kami ng kakainin namin. See? Ngayon, nung nagtatagal na, doon mo ngayon na sasabi na eto, tamo, sabi, simpleng buhay na, pumupunta lang ng ganon, nakatama. Dahil kasi wala kaming sasakyan. Kanya yung pumasok sa isip ko na bumili ng tricycle. Ang laking bagay ni Macho. Gaping natin, please. Ang laking bagay ni Macho. Ako may kanin pa? Dahil kasi, pupunta lang kami Talipapa. Naka-tricycle. Pupunta kaming palengke sa Pampang. Naka-tricycle kami. Pumunta kami sa Panipuan. Sa Mexico. Naka-tricycle kami. Pupunta kami ng magbe-breakfast kami, McDonald's, naka-tricycle kami. Hindi na namin gamit yung Barako. Yun, that's the reason why. Sabi ko nga, ang laking bagay nitong tricycle. Ang laking bagay. Ayun. Kaya doon sa mga hindi nakakaalam, from the start, yung buhay namin, isipin nyo, napaka maluho. No, hindi. Ang buhay namin, ito nga lang talagang very normal na buhay namin. Na which is, ikinagagalak namin at nandito kami sa ganitong sitwasyon. Ang simpleng buhay naman, hindi naman ibig sabihin hikahos sa buhay. Oo. Simple, hindi ka marangya, hindi ka maggarboso, yun ang simple. Hindi ibig sabihin hikahos ka sa buhay, hindi na yun simple, hikahos na talaga tawag doon. Salamat sa Diyos, hindi naman kasi nagpursige naman tayo sa buhay ng ilang dekada, kaya tayo ay
nagpaparelax-relax na ngayon. Ito na lang ang prutas ng aming pinaghirapan. Tapos yung nag-comment tungkol sa malaking sasakyan, tama yun. Sa Pilipinas, mas mabuting medyo maliit ang sasakyan model kasi mahirap parking, yung gano'n. Pero kami naman, ang pinili, although dalawa lang kami, ang pinili namin po ang Fortuner na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-seater. Dahil nga, pag andyan ang ate niya, ang isa pa niyang ate na nasa Chicago, pag nandito, mga pamangkin, pag mga bata dumating, hindi na kami magre-rent ng sasakyan. Tapos pag may mga binibili kaming mga tanim o kung ano man na isasakay namin doon, yung itong pasok kanina, pinadeliver namin kasi marami kaming marami kaming in order. So pinadeliver na lang namin. Free lang naman delivery. Pero yung dati, pag bumibili kami ng paso, na ikakarga namin sa likod. Bumili kami ng ladder na ikakarga namin sa likod. Bumili kami ng lamesa na stainless na ikakarga namin sa likod. So, it's also a need. Pero tama, sa Pilipinas, mahirap ang parking. Pagka malaki yung sasakyan mo, syempre, you need a bigger space to park. Pero ganun pa man, never, ayokong magmaneho siya ng maliit. Dahil, protection na rin ang sarili mo yon, yung sasakyan malaki. Kaya sa Amerika, lagi kaming may SUV. Meron kaming laging SUV. Ilang naging SUV namin. Hindi sa pagmamalaki, napagkukwentuhan na rin lang natin. Anong ipagmamalaki natin yun? Utang yun. Hindi yun, hindi mo, pag sinabi mo sa Amerika, sa regular lang na tao, hindi yung mayaman. Yung regular kagaya namin, regular worker. Pag bumili, utang. Pag bumili ka ng sasakyan, usually, utang. Kaya pag sinabi mo, apat ang kotse ko, tag-iisa kaming kotse, hindi yun pagmamayabang. Puro utang yun. Actually yun, kung ano pa, dapat mahiya ka kasi puro yun utang. Bihira dun ang nagka-cash ng mga ganyan, ng mga kotse. Unless na marami kang perang ilabas, yun, ika-cash mo. Nag-cash lang kami dito na sa Pilipinas dahil nga kami retired na, wala ng income. Hindi ka pwedeng mangutang na, mangutang ka mamaya, hilahin na sa'yo, wala ka ng pinapambayad. Hindi, tsaka ayaw na namin ng credit dahil doon kami, tumanda kami doon ng may puro credit. Kaya ako, ayoko credit, huwag na tayo mag-credit dito. At saka wala ka ng pambayad eh. Wala na kaming income. Paano ka, wala kang income? Magmo-mortgage ka, magbabayad ka sa sasakyan, magbabayad kang tricycle? No. So, everything we paid off, di ba? Alam niyo na yung kwentong yan. Kaya lang may mga bago tayong manonood. Oo, yung mga hindi nakakaalam. Oo. Kaya napupuna yung mga ganong sitwasyon. Kaya pinakamaganda, friends, yung balikan nyo, i-backtrack nyo yung yung mga, namin, mga vlogs namin. Para malaman nyo yung from the start. Yon. Para at least, malaman nyo ang sitwasyon namin. Pero hindi yung pagmamayabang Dala-dalawa Mercedes namin doon. Kinuha namin less than 2 weeks apart. Yeah, wala pang isang buwan. Walang dalawang linggo. Walang dalawang linggo. In between. Dalawang Mercedes-Benz. Isang SUV na may Mercedes-Benz. Isang sedan. ML350. Pero hindi yun pagmamayabang. Kasi nga yun, utang yun lahat. I mean, eventually, nabayaran na. Nakapunta na kami dito ng Amerika, na-ibenta na namin. Yung dalawang bata, may kanya-kanya sasakyan. Yung isang Mercedes, Angel na noon pa, bago pa lang yung Mercedes na yun, isang taon pa lang yata yun, mahigit. Siya nang nag-take over ng bayad. Ayaw niyang bumili, gusto niya, no, I want your car, I like your car. O, ayun. Tapos yung isa, yung SUV, hanggang umuwi na kami dito, doon pa lang namin binenta. Pero yung lahat utang, kaya hindi yun pagmamayabang. Pagmamayabang mo ba marami kang utang, naka Mercedes-Benz ka pero utang, so hindi yun pagmamayabang. Yun lang ang realidad sa buhay sa Amerika. Bakit ka magme-Mercedes? Bakit kayo magme-Mercedes? Ay, life is too short, di ba? We work hard. Gusto mong makatikim ng drive ng magandang sasakyan, pumirma ka ng utang. Ngayon, gusto mo ng simple lang na kotse, ayaw mo ng malaking utang, gusto mo mabayaran o gusto mo mabilis mabayaran kasi mas mura, then go for it. Whatever makes you happy. Yes. Yun, ganun. Ilang taon naman ako na hindi ako, nag-Mercedes-Benz kami, the last several years na lang ng ng panirahan namin sa Amerika.
for the longest time, hindi naman kami naglo-luxury car. Siya, nung nakilala ko siya, naka-Mercedes-Benz. Nung mag-asawa na kami, sabi niya, gusto mo bumili tayo ng Mercedes-Benz para yun ang i-drive mo. For what? Wala nga kami ni bisikleta nung bata ako. Magme-Mercedes-Benz pa? No, so all those years, ang kotse ko, Toyota, Honda, mga ganun, may Hyundai, o yung Hyundai, or Hyundai, Honda, Toyota, Chevrolet, yun ang mga kotse namin. Ano yung malaking SUV na Toyota Sequoia. Parang Fortuner yun, mas mahaba pa yata sa Fortuner yun. Ngayon, sa kanya naman, ayoko na maliit sa kanya. Kasi inisip ko yung protection. Kasi maliit, compact car, once na mag-aksidente, knock on wood, wala naman sana ma-aksidente. Agabyado ka na eh. Pero nung last several years, sabi ko, parang gusto ko nang mag-Mercedes-Benz. Oh, bumili ka! Pag sinabi mong bumili, hindi bili yung cash. Utang. Sabi niya, ka! Oh. Puro utang yun. Oo. Ngayon, kaya naman nung dumating kami dito, wala na kaming income. Kaya ang ginawa namin, lahat binayaran na namin cash. Para wala na kaming bahay, wala na kaming inintindi sa bahay, kotse, tricycle, bisikleta, si sexy, wala na kaming inintindi. Bayad na lahat. Diba, alam niyo na yung kasi wala kaming income. Kaya lang yung mga bago manonood, hindi nila alam istorya. Minsan nag-judge lang. Tapos, hindi naman alam ang buong istorya. Ayun. At least ngayon, nalaman nyo na. Kaya, ayun, unang-una sa Panginoon Diyos, maraming salamat po, Lord. Panginoon, for all the blessings. At mula noon hanggang ngayon, lahat ng plano namin sa buhay, inihingi namin ng guidance sa inyo. At ipinagkakaloob nyo naman po. Lahat hanggang ngayon, ang nangyayari sa buhay namin, lagi smooth sailing. Thank you very much, dear Lord. Always help us, Lord, yes. to have faith in you, to trust you. Kaya sa inyo naman, wala na kaming masasabi kung hindi, we love you all! Bye-bye!